Ayan, dapat natututo tayong nakikinig sa Lord. Dami mo na sinabi, di ka pa nagdarasal, sabi ng Lord, magdasal. So, babalik tayo. Sabi ko, Lord, ano ang magiging theme ng ating 6th-year anniversary? Magdasal. So, magdasal. Bakit magdasal ka ako? Lagi naman kami nagdarasal. No? And then, suddenly there's this song, God of Revival. No? God sparks and give an impression sa puso ko that the theme of this year will be God of Revival because God want to revive whatever is lost. Good news, kung nawalan ka ng pag-asa sa buhay, no? May di pinagdarasal ka at matagal mo nang hindi nakukuha, good news, there is hope because God want to revive your prayer. Probably the Lord will answer your prayer. Bakit konti lang ang convince? Amen. Ganyan ba dapat may hope sa Panginoon? Amen! Di ba? Ayun, no? And then, some of you, probably you are praying for a lifetime partner. Dahil 3 dekada na kayong nag-aantay, wala pa rin kayong jowa. Hello, Alvin? Si Alvin. Si Alvin po, single and available. Ayan, no? So, or probably, sa ating mga mag-aasawa, no, 1 dekada at ilang taon na tayong kasal, pero wala pa rin tayong anak. Baby, darating ng ating twins, in Jesus' name. No, o sa mga nangangarap na magkaroon ng magandang bahay. Ayaw nyo ng bahay. Magandang sasakyan. Makapagtapos ng kanilang pag-aaral with flying colors. Di ba? At makaahon sa hirap. These are just material things. But why not? If God is so good to revive every prayers that we have, why not? Diba? So, that's why God brought me to 2 Chronicles chapter 7, verse 14. And this October, buong October, meron tayong serye or series na pag-aaralan, which is God of Revival, and we will officially open it today. No, sa first series natin, sabi niya, 2 Chronicles chapter 7, verse 14, sabayan niyo ako. If my people, which is tayo yon, no, who are called by my name, will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and will heal their land. Isang napakagandang pangako sa Tagalog, ang sabi niya, at kung ang mga mamamayan ko na aking tinawag ay magpapakumbaba, mananalangin, dumulog sa akin at tumalikod sa ginagawa nilang kasamaan, diringgin ko sila mula sa langit at patatawarin ang kanilang kasalanan at pagpapalain ko ulit, pagpapalain ang kanilang lupain. The word ulit. Because God blessed us already. He can do it again. Revival. The meaning of revival is a word that means to be brought back to life. Can you tell your neighbor, revival? Anong gusto mong ma-revive sa'yo? Uy, kausapin mo sa... Nakikinig ba kayo? Tanungin nyo yung katabi ninyo, anong gusto mong ma-revive sa buhay mo? Gusto mo bang ma-revive ang wallet mo? Na dating makapal, numipis, gusto mong pakapalin ulit? Oh, dapat specific. Ang pangkapal, pera. Baka naman ang pangkapal, resibo. So you need to be specific when you pray. No? Be careful with what you pray. Dahil naririnig ng Panginoon yan. No? So revival, no, is a word that means to be brought back to life. Muling pagkabuhay, muling pagbangon, muli or ulit. But in a biblical term, meron akong kakilala, si paring Stephen Olford. Si Stephen Olford, he is an American Christian leader and writer na naka-impluwensya kay Billy Graham. Si Billy Graham is an evangelist, na pag-aralan natin yan, di ba? Millions of people, millions of souls have been revived, no? Na nawalan ng tiwala sa Diyos, pero tinanggap muli si Kristo because of his faith, no? Sabi niya dito, as he describes revival, as that strange and sovereign work of God. When you say sovereign work of God, ibig sabihin,
Pinakamata. Ay, may kids, ano po tayo? Excuse me lang. Meron tayong kids church, ate, para mag-enjoy siya doon. Ayaw niya, okay. So, balik tayo, no? So, meron tayong sovereign work of God. Sovereign meaning, pinakamatayog, pinakadakila. Sinong nagtatrabaho? So, kapag dakila, sovereign work of God, saan nagmumula ang revival? May kausap ba ako? Saan nagmumula ang revival? Sinong nagbibigay ng revival? Kakasabi ko lang eh. Sovereign work of? Kay God. Bakit parang di kayo sigurado? Okay. So, the sovereign work of God, no? Siya yung nagre-revive. Siya ang nagbabalik ng buhay. You remember Lazarus? Lazarus, lumabas ka dyan. Patay na si Lazarus, lumabas siya para siyang damami, no? Nakbalot na balot, pero nabuhay na maguli. Tama? No? Remember yung anak nung isang opisyales. Sabi niya, pagalingin mo ang anak ko. Sabi niya, buhay naman ang anak mo, natutulog lang. She was revived. Yung mata ng mga bulag, pinagaling muli ni Jesucristo. Their eyesight were revived. So ngayon, tanong, ano kayang gustong ma-revive ni pastor sa buhay niya? Yung abs ko. Kasi ngayon, abs. Lord, baka naman pwedeng bumalik dun sa 6. Ayoko ng isa lang. Pangit yung isa eh. Di ba? No? So, revival. No, sabi niya, no, sovereign work of God in which He visits His own people. So, napaka-personal ng Panginoon natin para i-revive kung anong gusto nyong ma-revive sa buhay ninyo. And then, restoring. Anong gusto nyong ma-restore? Probably, some of you gusto nyong ma-restore yung old relationship ninyo with your ex-husband. There is hope. No? Restore natin yan. Ang sabi ng Panginoon, walang sino mang makakapaghiwalay sa pinagsama ng Diyos. Kahit ano man ang nakaraan ninyo, at kung babaguhin, parehong magbabago sa pamamagitan ng salita ng Diyos, why not? Kalooban ng Diyos na pagsamahin ang pinagsama niya. Or probably some of you, you want to be revived in your studies. Dati, honor student ka. Pero na-TikTok ka. Nawala ka sa linya ng iyong pagiging top-notcher. God, I want to be revived. Gusto ko ulit magkaroon ng medalya para mapasaya ko yung magulang ko. Why not? God is a God of restoration. God can revive whatever it is. Or probably sa ating mga sobrang bata. Di ba? Sila Tatay Mike, sila Nanay Corazon. God, I want my strength to be revived. Dati kung makatakbo ko, ganun-ganun na lang. Akala mo, usa ko. Ngayon, ang takbo ko, ganito na lang. Why not? Ask the Lord. Di ba? Because He can restore whatever it is. He is releasing them into the fullness of blessing. Can you say fullness? Pag sinabing fullness, buo. When it comes to the sovereign work of God, pag nagmumula sa Diyos, buo. Hindi putyo-putyo. Hindi tira-tira. Bago, fresh, buo. Are you with me? Parang di naman nyo gusto ma-revive. Lord, dalangin ko po, ma-revive po ang spirito ng aking mga kapatid. Matuto silang sumagot ng amen kapag alam po nila na maganda ang sinasabi ng pastor. In Jesus' name. Amen. O kita nyo, God answer prayers. No? So, revival. No? Kasi minsan ang tao, pag narinig nila ang word na revival, akala nila, ito lang yung mga old songs na ni-revive. Uy, ni-revive yung paborito kong song. Yung As Long As You Love Me ng Backstreet Boys, kinanta ng SB19. Uy, nakarelate. Sino kaya yon? No? Uy, yung anak ni Freddy Aguilar, ni-revive ulit. Diba? Ang alam nating revival, ganun lang. No. There's greater revival, no? Everything can be revived. Relationship that has been broken can be revived and be restored by the Lord, no? Healing. Yung deterioration ng ating physical na katawan, pwedeng i-revive ng Panginoon at gumaling kayo 100%. Salamat sa Diyos. Now I know God is real. Amen. No? So, or yung fashion.
Akala ng ibang tao ang nire-revive lang fashion. Alam niyo yung bell bottom? Sino mga matanda dyan, mga bell bottom? O sino yung mga skinny jeans? Anong genre ang skinny jeans? O di ba? O yung mga floral. Di ba? O sino naman dito yung mga nagsuot ng tokong? Di ba? Mga nagsusuot naman ng mga bloomer. O may bloomer pa po ba ngayon? Hindi na ni-revive yung bloomer? Oh, mga youth, naintindihan nyo kung ano yung bloomer? Tanong nyo sa mga nanay nyo kung ano yung bloomer. Diba? Nire-revive, no? But today, if you're going to ask me, paano nga ba magkakaroon ng pagbabago o muling pagbangon sa sarili ko? Because today, we will talk about our spiritual life. We are church Diba? We will talk about revival in our church. Mga bagay na pwede pang pagpalain. Ang saya nung kanta kanina, di ba? Rumaragas ang pagpapala. Sino ngayon na rumaragas ang pagpapala? O dapat masaya kayo, smile. Si Ate Monel ba to? Ay ate, di ba? Our relationship has been revived. No, si Ate Monel, welcome to the church. No, si Ate Monel ay kapatid ng aking classmate na si Moriel. Andito si Moriel? Andito ba? Hello, Yeng! Ay, naku, yan, revive. Mamaya magkwentuhan tayo. Akalain mo yan, praise the Lord. Baka matawa pa si Muriel, si Lucky na ba talaga to? No? Because dati makulit akong tao. Obvious naman. Pero dati ang kakulitan ko, makamundo. Pero ngayon, God revived me to be in His kingdom. Ang kakulitan ko tungkol na sa salita ng Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. So, revival. So, God wants you to be revived. That's why sa series 1 natin, ano ba yung unang kailangan? From the book of Chronicles, sabi niya, humility. Series 1 natin, The God of Revival, we will talk about humility. Pastor, ang dami na nating beses na pinag-usapan yung humility. Pinag-usapan natin lagi ang humility. Pero napansin ko, walang gumagawa. Kaya uulit-ulitin natin. Madalang lang ang nagpapakumbaba. No? Humility, chinek ko siya sa Google, sabi niya, this is the absence of pride and arrogance. Sino bang may pride dito? Pride chicken? Pride bar? No? Pride or arrogance. Pero in the Bible, there's a different meaning of humility. It was written in the book of Proverbs. Basahin natin sabay-sabay, tulungan niyo ako. Proverbs chapter 22 verse 4, what is humility? Praise God. The definition of humility in the book of Proverbs is the fear of the Lord. Meron pa ba tayong takot sa Diyos? In Tagalog, sabi niya, hindi ito yung takot na sinasabing, uy, natatakot ako kay Lord, baka magunaw na yung mundo, kailangan magpakumbaba na ako. No! The fear of the Lord means paggalang. Reverence. Yung sobrang paggalang mo sa Diyos. Sa Tagalog, sabi niya, ang paggalang sa Panginoon at pagpapakumbaba ay magdudulot sa inyo ng mahabang buhay, kayamanan at karangalan. Sino gusto ng kayamanan? Amen. Sino gusto ng karangalan? Amen. Mahabang buhay. Amen. Anong gagawin natin? Galangin ng Panginoon at magpakumbaba. Big word. Hirap kayang magpakumbaba. Especially you already have this crown on your head. Master's degree in Bachelor of Broadcast Communication. Wow, may honor. Ngayon nga, di ba, mayroon ng with highest honor, with high honor. Yung mga bata ngayon, 98, 99, sabi ko, wow! 98, almost perfect. Samantalang nung kami ni Moriel, nagtatalo pa kami pag 89, 88. Matalino to si Moriel. No? Galing to sa math no? So, the thing here is, yung pride, sometimes nilalagay natin sa ulo. Which is, ayaw ng Panginoon. No? Yung isang tao kasi, kapag hindi marunong magpakumbaba sa Diyos, wala na siyang takot. Do you know that ang isang taong walang takot sa Diyos, wala na din siyang takot gawin yung mga bagay na masama.
Agree? You agree? No? Yung mga bagay na hindi nakalugod-lugod sa mata ng Diyos, kayang-kaya na nilang gawin because they have pride. Which is, yung pride na to, do you know that this is the beginning of all sin? Diba? Si Adan at Eva, when the Lord said, huwag niyong kakainin ang bunga ng bungang kahoy na magbibigay sa inyo ng kaalaman sa tama at mali. Pero anong ginawa? Kinain, hindi sumunod, disobedience. Where it starts? Pride. Mapagmataas. Ayaw magpakumbaba doon sa Diyos. No? Sometimes tayo, ganyan tayo. We call Jesus Lord, 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 Lord. Pero sabi ng Panginoon sa kanyang salita, basahin mo ang banal na aklat araw at gabi. You call Jesus Lord, Lord. Lord, wala akong oras magbasa. Isn't it pride? Hello? May kausap ba akong Kristiyano? Tanungin mo nga yung katabi mo, nagbasa ka na ba ng Bible? Pag ang sagot, hindi, naku, tanggalin mo na yung pride mo. Ha? No? Kasi, and then I just realized this, no? Ang pride at sin, meron silang pagkapareho. Tingnan natin. Tingnan natin ang pagkapareho ng pride and sin. Ano ang meron? I. Ang pagkapareho ng kasalanan at ng pride, sin and pride is I. Saan nakalagay ang I? Sino ang sentro? Ako. Pag ang nakasentro sa buhay mo ay laging me, myself, and I, paano naman ako? Bakit parang ako na lang ang may kasalanan? Ako na lang lagi ang mali. Ang dami ko namang ginawa, bakit hindi ako in-affirm? Ako. Akin ang gastos. Akin yung bill. Akin yung paglalaba. Akin pa rin lahat. Tapos kapag ang itataas ng magulang ko, siya? Hindi nakaka-relate. Nagiging makasarili tayo. We always think about ourselves. Hello? No? So, malaking kasalanan kapag ma-pride tayo. Kasi nagiging makasarili tayo. Lalo na sa mga Kristiyano. Sino yung matagal na Kristiyano dito? 5 years and up. Taas kamay. 10 years and up. Ako, madami. Oh, no, lahat tayo mga Kristiyano, when we are in the position of magkaroon tayo ng pride, will you agree with me that we are distracted? And we feel empty. Kapag meron tayong pride, kapag nawawala na tayo ng takot sa Diyos, tapos nawawalan tayo ng joy. Tama, mali? Kapag ma-pride tayo, ang resulta niyan, no, there is this lack of power nung gospel. Nawawalan ng kapangyarihan yung magandang balita, yung salita ng Diyos, simply because of your pride. Sa paanong paraan? Sinabi na ng Diyos na huwag kang magsinungaling, huwag kang mangalunya. Ginagawa mo pa rin. Diba? Ang daming bawal dito. Mahalin mo ang kapwa mo gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Ang hirap naman, pastor. Pwede bang mahalin ko na lang pamilya ko? Pwede bang mahalin ko na lang yung mga kamahal-mahal? But the Bible says, what good it is kung mamahalin mo ang mga kamahal-mahal. Madaling mahalin ang mga taong kamahal-mahal. Madaling mahalin ang taong nagbibigay sa iyo ng baon araw-araw 100 pesos. Madaling mahalin ang pastor na mabait na nagpapakain sa iyo at nagpapakape. Pero yung pastor mo, pag lagi kang sinesermon, huli kayo. Hindi nyo ako love eh. Me, myself, and I. No? So, nawawalan ng kapangyarihan yung gospel. We forgot the word of God when we look upon ourselves. Tama? Nasiset aside yung katuruan at kautusan ng Panginoon kapag iniisip natin ang sarili natin. Tama, mali? No? Most of the time when you have pride, your faith is neglected. Hello, may kausap ba ako? No?
Sarap matulog ngayon, malamig. Malamig ang panahon. God, nood na lang ako mamaya. Mamaya na, hindi na muna ako a-attend ngayon. You are neglecting your faith. Or sometimes, sa mga kabataan, pag nasa school ka, tanungin ko kayo, alam ba ng mga kaklase ninyo na Kristiyano kayo? Baka naman hindi na kayo nagpe-pray bago kumain pag nasa school kasi it's not cool. Nakakahiya kapag nakita ko nag-pray. No? You neglect your faith when you are with your friends na hindi Kristiyano. Kasi kapag nakita kang nagdasal, pagtatawanan ka. Yung nakaka-relate, oy, honest, palakpakan natin. No? Faith is neglected when you have pride. What else? Repentance is forgotten. Pag ma-pride ka, ayaw mo na magsisi. Pag ma-pride ka, hindi lang naman ako yung nagkakasala eh. Tama, no? Sa mga lalaki dito, taas kamay. Diba? Shot lang naman. Lahat naman ng lalaki nagsashot eh. Ako nga, 2 shots lang eh. Yung ang kapitbahay ko eh. Lasing ng lasing. Tama? Sa mga lalaki na mga kabataan, www.pornhub.com. Wala naman si pastor, marami namang gumagawa nito. Excited ka pa. Then you will tell yourself, no, sasabihin mo na, minsan lang naman. Yung minsan, pwedeng masundan. Pag nasundan, pwedeng maging, habit. And then when it becomes a habit, you are sinning. Actually, hindi pa nga nagiging habit pag na-tempt ka na. Kasalanan na siya. Then you forgot to repent. Kasi nakakasanayan na natin na normal lang naman yan, lahat naman ginagawa yan. Sinong may word na ganon? Sinong merong ganito? Oy, lahat naman. Wala namang perfectong tao. Sinong may nagsasabi ng ganon? Hello? Ayun, oy, honest si Kuya Richard. Sometimes kasi, kapag ganun ang mind natin, we never renew our mind, nakakasanayan natin, hindi na tayo nagsisisi. That is pride. Do you know na dapat ang tao, lalo na kung ikaw ay Kristiyano, you repent every day of your life. Morning, afternoon, evening. Why? Pagising mo pa lang sa umaga, nagkakasala ka na eh. O tama, di ba, ate baby? O, anong kasalanan mo pagising mo sa umaga? Bago mo buksan yung Bible, ang bubuksan mo yung labada, yung cellphone. Di ba? Kasalanan na yon. Bakit? Ang sabi ng Panginoon, anong unang utos ng Panginoon? Love your God with all your heart, with all your mind, with all your strength. Sinong dapat unahin? Sino ang priority? Ang Panginoon. So lahat tayo, we neglect God. Diba? So ano pa? Walking by sight rather than walking by faith. No, marami pa yan. No, we are having this pride when we seek the blessing of God, but we tend not to surrender sa kalooban ng Diyos. Sino nakaka-relate dito? Lord, bless me. Lord, pengin ito. Lord, pengin ito. O sige, anak, ibibigay ko yan. Mag-fasting ka. Lord, excuse muna ngayon. Kasi may aalis. Kain muna ako. Nagpa-fasting ka. Nag-iingi tayo sa Diyos ng blessing. Marami tayong iniingi kay Lord. Pero ayaw nating mag-adjust sa gusto ng Diyos. Ang pinag-a-adjust natin, si God. God, may grace ka naman, baka naman. Tapos gusto mo yung blessing. You cannot even surrender. No? Yung mga bagay na pinasusurrender ng Lord. Wala akong pinapatamaan dito, ha? Excuse me po. No? Kinaka-relate? Ask ka ng ask ng blessing. Pero pag binasa mo to, ang sabi ng Panginoon, gaya kanina, pagpapalain ang iyong lupain. God will heal our land. Literal, sa lahat ng aspeto ng buhay natin, kayang ibigay ng Diyos. Pero ang sabi ng Diyos,
Magpakumbaba ka. Manalangin ka. Pero aminin natin, we cannot do that. We want the blessing, we forgot the blesser. We seek the blessing, we never seek the giver. Wrong. That's pride. No? Ano pa? No? We are spiritual, we have a spiritual life without God. We seek the crown without the cross. Kailangan, mapalpalakpakan ako doon, magaling ako mag-drums. Awas, no? Girlfriend mo, ayos ba ako kanina? Ayos ba? Cool ba? Puro na pala siya. Wala na yung cross. Di ba dapat pag naglilingkod tayo dito, lahat ng ginagawa natin is for the cross. Not just the crown. You are not performing when you are here. It's just a reminder for all of us. Even me, myself, as a pastor. No? Hindi tayo nagpapa-impress. But we are delivering the truth and the message of God. Para tayong lahat ay makarealize. What else? No, we want the victory without confession of our sins. Lord, I want to overcome this. I want to overcome this. Pero sinisikreto mo lahat ng kasalanan mo. How can we help you, especially sa mga youth? I'm speaking to all of you. How can we help you grow in your faith kung meron kayong maraming tinatago? We receive the light, and the light is Jesus Christ. The role of having Jesus Christ is to expose darkness. So kapag kinokorek kayo, it simply means that we love you. Huwag na kayong ma-pride. Just acknowledge it na para yun sa ikalalago natin sa pananampalataya. Amen? Hello? Are you with me, mga kids, mga youth? Yes. Na? Okay. So, ano pa? No? But on the other hand, if we want to see revival and we want to humble ourselves before God, He will revive and restore us. Sinong gusto ng revival? Amen. Sinong gusto ng restoration? Amen. Sabi sa book of Isaiah 57:15, sabi niya, "For this is what the high and lofty one says, He who lives forever, whose name is holy, I live in a high and holy place, but also with Him who is contrite and lowly in spirit, to revive the spirit of the lowly and to revive the heart of the contrite." What is the contrite heart? Humility. Kasi sabi niya sa Tagalog, ang sinasabi ng kataas-taasang Diyos, ang banal na Diyos na nabubuhay magpakailanman. Nakatira ako sa mataas at banal na lugar, pero nakatira rin akong kasama ang mga taong mapagpakumbaba at nagsisisi para sila ay palakasin ko. So the result of humility is the other way around. No? God sends revival to those who are humble. The posture of humility comes from the heart. Kapag ang puso natin ay para sa Diyos, when you worship, Lord, I give you my heart, I give you my soul. You see the lyrics? I give you my heart, I give you my soul. You're giving your heart, but it doesn't show outside. Lord, I give you my heart, give you my soul, live for you alone. Lord, I give. You are worshiping with a beautiful prayer lyrics for Jesus, and yet it doesn't show sa atin. You are singing with your lips, but you don't understand your worship. This is not an act of worship. Kanina sa lyrics, in your name I bow. Diba? In your name I bow. Anong ginagawa natin? In your name I bow. Jesus, you are my... Ay, oo, mamaya. Living hope. You are my all.
Jesus Christ, you are my rock. Praise the one who... Hello? You're singing this song and yet, iba yung ginagawa nyo. Nandito pa tayo sa church niya na. Paano pa kaya paglabas? Paano pa kaya pag walang song? Now, this is something that we need to ponder. Do you want revival? Be truthful. Be humble before God. No? Kapag may humble tayo, the simple and biblical truths are rediscovered and proclaimed. Pag tayo humble, makikita natin, marirediscover natin ang beauty of God's Word. Yung hindi tayo naiinip pag nagpipreach si pastor. Yung hindi tayo, o kaya pag nagpipreach si pastor, as kapag after, ba't ka nakapikit tuwing nakikinig ako noon. Ang preaching ko, 30 to 45 minutes. Pero pag nanood ka ng movie, 2 hours. Kabisado mo pa bawat linya. Bakit parang kasala? Ma, sorry na, ma. Ma, sorry. Alam na alam mo pa yung mukha, pati yung boses ni Tony Gonzaga. O, ano yung teaching kanina? Alam ko yun pastor. Alam ko yun Yung number 1, ano yun Ano yun Word ni God yun. Wow! O sige, relate kayo kasi ginagawa ko yan, di ba? Na-bless ba kayo sa preaching? Opo, pastor. Ano ang natutunan mo? Ano yun Ano kasi yun? Di ba? Pero pag nanood kayo ng movie at soap opera, alam mo ba si ganyan, si ganito, si ganyan. Napapag-usapan nyo ng detalyado. Pag marites sa chismis, alam na alam. Pag word ni God, nalilimutan. Let's be humble. Makinig tayong mabuti. Ang true humility, you will not just listen by your physical ears, but you will understand in your spirit and in your heart. You renew your mind by hearing the word of God, strengthen your faith, engrave it to your heart, praise the Lord and say it and do it. Hindi yung pasok sa kanan, segundo pa lang, lumabas na sa kaliwa, pati sa butas ng ilong. Ang pagpasok mahirap, ang paglabas ang dali. Hello? Are you with me? O naguguluhan kayo dun sa mga naiisip ko? Matawa kasi asawa ko. Magulo ba asawa ko? Hindi naman. Nakaka-relate. No? So, and when we are humbled, we rediscover evangelism. Pag humble ka at tunay kang nananampalataya sa Diyos, you can easily share the gospel. That's true humility. Oh, sino dito yung mga 10 years na po kanina? 12 years? 15 years? Tanong. Sabi ng Panginoon, go and make disciple of all nations. No? Baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. This is the great commission of Jesus Christ before He ascended to heaven. Tanong, how many souls have you been discipled? Ilan na ang naging tagasunod under you? Ilan na yung nasharean mo ng gospel? Tanungin mo sarili mo, huy, ilan na yung na-disciple mo? Friend, ilan na yung na-outreach mo? We can say that we are Christian and yet, we are not obeying God. That's pride. It's not humility. Kasi po, pastor, nakakahiya po Nakakahiya pong i-share yung gospel. Kasi baka ako pagtawanan, hindi ko pa kasi kabisado yung Bible. Pero machichismis ko po yung kapitbahay namin. Wala po akong hiya. Alam mo ba, si ganyan. Si ganito. Ay, naku. 75 years old, nabuntis. Ha, talaga ba? 75 years old, nabuntis pa? Oo, sino daw? Yung binata na kapitbahay niya. 15 years old. Ay, talaga? May picture ka? Relate? Bakit ganon? It's pride.
Mas pinipili natin ang kamunduhan kaysa kay God. No? And when we are humble, our worship should be spontaneous. Hindi ka dapat nadidistract. Ang gulo naman ng drums, ang gulo naman ng piano. Ba't di kumakanta yung worship leader? Ay, mali yung tono niya. That's pride. Hindi ka nag-worship kapag gano'n na nakikita mo. Kasi nandito ka para mag-evaluate. Evaluation, mali yung tono. Mali yung... Di ba dapat when we worship, it comes from the heart. It should be spontaneous regardless. May kuryente o wala, may drums o wala, mali siya o hindi, may lyrics o wala, you will sing for Jesus. You will worship Him in spirit and in truth, and it should be spontaneous. And worship is not, hindi siya limited sa pagkanta ng awit. True act of worship is your lifestyle. How do you live your life when you are outside of this church? How do you live your life when you are alone? How do you bow down and kneel down in the presence of God inside your room? That is a true act of worship. Kumusta ka dun sa kapitbahay mo na nanghihingi ng pangkain, pantawid, gutom? Meron kang isang kabang bigas, sasabihin mo, ala na eh. Sorry, ala na. Kaya sali. Hirap-hirap magtrabaho eh. Hingi ng hingi. Di ba? Relate? No? We should be spontaneous. And when we are humbled, we should be prayerful. Are you still with me? Yes. No? Nagigets niyo yung sinasabi ko? Bakit kasi tahimik kayo? Ninanam na. Oh, very good. Palakpakan yung sarili niyo. No? So sabi niya, your prayer life should be meaningful. Hindi yung magdadasal ka lang, sabihin mo, oh God, I love you. I'm humbled by your word. I'm humbled by your presence. Tapos magdarasal ka, thank you for this food in Jesus' name. Prayer na ba yun? O kaya dati, di ba, bago tayo matulog? Prayer na ba yun? No. Prayer is Nakarelate kayo, no? Prayer is communication. Prayer is when you say your adoration unto the Lord and you listen to Him. How do you listen to God? How do you listen to God? Oh, 'di ba? No? Prayer is a communication. It should be meaningful. Hindi yung, Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Bukas po, Panginoon, bigyan niyo ako ng lakas. Magtatrabaho na naman ako. Papasok ako. You're just blurting the words. Without love, without passion. That's why I keep teaching all of you, when you worship, hindi nyo lang babasahin yun na parang videoke. You're offering that unto the Lord. Jesus, you are my living hope. You are my God. Diba? Jesus, you are... Maganda yung beat nito. You are my living hope. Nice. Good, good, good. Rocker lang ang peg. Diba? No? So worship is a lifestyle. Prayer is a meaningful prayer life. Bible reading should be exciting. Hello? Bible reading should be exciting. Tinanong na naman ako sa devotion ko ni Pastor, magbasa na nga ako. Picture, send to all. Nag-devotion na po ako. Tanong ng tanong si Pastor, nag-devotion ka na ba? Copy-paste, send to all. Yes po. Yun ba yung meaning ng Bible reading should be exciting? No. You're fooling yourself. You're fooling God. Ang tao hindi lang basta-basta sa tinapay na bubuhay kundi sa salita ng Diyos. No, so if we want to grow, if we want our land to be healed, if we want to be revived, if we want our life to be extended, whatever you ask in the name of Jesus, it will be given unto you. But
May but. Obedience is the key. Do you know the sign of the cross? This is God, this is us. Our vertical relationship sa Panginoon should be strong. Because if this is not strong, you will have a problem here, loving your neighbor. Tatabingi yan. Pero kung matibay ang pag-ibig mo sa Diyos at lagi kang okay sa salita ng Diyos, wala kang magiging problema dito. 2 commandments. First commandments of God. Love God with all your heart, with all your mind, with all your strength. Ano yung pangalawa? Love your enemy. Love your enemy. Love your neighbor. Tama? Actually, that's the full context of what we are doing here in the church. It talks about loving God and loving people. So isipin ninyo kung meron kayong kaaway at meron kayong mga taong kinaiinisan. Hindi kayo nagpapakumbaba, that's pride. You don't love God. And Jesus said, sa mga taong nagsasabing mahal nila ang Diyos, pero hindi nila mahal ang kapwa nila, sinungaling sila. Ouch! Sakit. Bakit parang ako na lang palagi? But this is reality. Tama? Are you still with me? No? Sabi nga, in the absence of revival, people talk to people about people to tear each other down. No? In the absence, pag wala, nawawala yung revival. In the absence of revival, people talk to people about people to tear down each other. Gusto nyo yon? No? Kasi puro pride. Kaya magulo ang mundo ngayon. Praise be to God, you know Jesus. You can still change your decision. We should be this one. In revival, people talk to God about people to build each other up. What we are doing here, we are building each other up. That is because a person's choice to humble himself before God, and it extends to the people. Kapag humble ka sa Diyos, it should extend to people. Hindi mo sosolohin lang. Kasi the true manifestation of your humility, makikita yun dun sa relasyon mo sa tao. It is easy to love God because He is God. Can I hear an amen? Ang daling mahalin ng Diyos, tama? Pero mahirap mahalin ng kapwa. Pero ang basihan ng Diyos na tunay mo siyang mahal, mahalin mo ang kapwa mo. Aroy, Lord, patawaran ko na po. No, that is Christian humility. No, the Christian humility is that grace which makes one think of himself no more highly than he ought to think. Ibig sabihin, higit na inuunawa mo ang ibang tao kaysa sa sarili mo. Amen. That is true Christian humility. No, if you wanted to receive all the blessings and the fullness and the richness of God, you must be humble. Think about other people first before you. No, I, me, and myself. You should share whatever you have. Kaya nga, sabi dito sa Roma 12:3, sa biyayang ipinagkaloob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa inyo na huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili ng higit sa nararapat. Hindi ako nagsabi noon, si Apostol Pablo sa taga-Roma, no? And even supported by Dr. Derek Prince. Si Derek Prince is a Bible teacher. Sabi niya, the way to live humbly before God is to live between two parameters, the limit or boundary. Limitasyon at hangganan, no? How? What are the ways to live humbly before God? Number 1, laging kilalanin ng Diyos ay dakila at makapangyarihan. Kung gusto nating magpakumbaba, lagi nating kilalanin ng Diyos ay dakila at makapangyarihan. Kasi sabi niya sa Salmo, for you are great and do wondrous things, you alone are God. Siya lamang at wala nang iba. Kayo ang nag-iisang Diyos. Ang kapurihan ay sa Diyos lamang. Ang papuri ay sa Diyos lamang. Hello, baby. Baby, anong problema natin? Ayan, no? Siya lamang. And then sabi niya, no? Dahil makapangyarihan kayo at ang magawa nyo ay kahanga-hanga, kayo ang nag-iisang Diyos. So we always think about God. Kaya nga di ba lagi nyo naririnig, praise the Lord. Glory to God.
Papuri ay sa Diyos lamang. Naririnig niyo lagi yon? No? Hindi yung, uy, praise be to pastor. Wrong. Okay? Number 2, paano pa tayo magiging mapagpakumbaba? Ano man yung pinaghirapan, nakamit o nagawa natin, kailangan nating malaman na nagawa natin ito sa pamamagitan lamang ng biyaya ng Diyos. By the grace of God alone. Wala tayong dapat ipagyabang dahil yan ay galing sa Diyos lamang. Sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, ngunit dahil sa awa ng Diyos sa akin. Are you with me? Sa awa ng Diyos sa akin, naging apostol ako. Si Pablo ang nagsasabi. No? At hindi nasayang ang biyayang ipinagkaloob niya sa akin. Dahil higit akong nagpagal kung iyahambing sa ibang mga apostol. Nagyayabang ba siya dito? It sounds like nagyayabang siya, di ba? But the true humility is when you are obeying the Word of God. Meron kasing tinatawag na fancy humility. Ang fancy humility, sabihin mo sa kanya, Lord, sa'yo na tong phone na to, happy birthday. I'm so blessed with your life. Uy, kuya, wag na, ano ka ba? Ang mahal-mahal kaya niyan. But deep inside, he wants it. Happy birthday, Lucky. Ito yung gift ko. Hey, ba't nag-abala ka pa? Ano ka ba? Hindi na kailangan yan. Yabang. Binigyan na nga ng regalo, aayaw pa. Weh, di nga. Nakabukay na nga, oh. That's pride. Pero deep inside, kailangan ko yun, kailangan ko yun. Ay, nakarelate kayo ah. Oh, I was rebuked by God. But I really, okay, thank you. When someone is giving you, just say thank you. Receive it, di ba? Huwag ka nang pabebe. Arte ka pa eh, binibigyan ka na. Pasensya na ako kayo, tumatawa sila kasi binigyan ako ng regalo ng mga leaders. I cannot accept it. Kasi hindi ako sanay tumatanggap ng pera. No, it's a bouquet of cash. Sabi ko, I would appreciate if it is in kind. Pero sabi nila, we just want to honor you. Sabi ko, hindi kasi ako ganon. Pero nirebuke ako ng Lord. Marte ka pa, dahil mo nga utang. No, but are you getting my point? No? The same way, spiritually, when the gospel is, sinishare sa inyo, wag natin tanggihan. Receive it. It is freely given. Di mo naman hinihingi, binibigay yan. Pakasalanan pa lang tayo, minahal tayo ng Diyos. Pakasalanan pa lang tayo, sabi ng Panginoon, mahal ko kayo. Minsan tayo pa yung, ay hindi, next time na, pag alam ko na yung Bible, masusunog lang ako dyan. Fancy humility. No? What is true humility? Sabi ni Pablo, no? Dahil higit akong nagpagal. Na-appreciate ko yung binigay sa akin ng Diyos, ginamit ko. Binigyan ko ng halaga yung binigay niya sa akin, I used it, minax out ko. Tanong ko po sa inyo, Kristiyano kayo, sa mga Kristiyano, you receive Jesus Christ? Do you receive the salvation? Jesus gave you the Holy Spirit. The Holy Spirit empowers you. May kapangyarihan kayo. Nag-share ba kayo ng gospel? Di nga, mamaya listahan na. Sinong shineran mo? Di ba? So, sabi niya dito, bagamat, pero may bagamat si Pablo. Ito'y sa pamamagitan ng tulong ng Diyos. Kaninong papuri? Sa tulong ng Diyos at hindi sa aking sarili lamang. Thus, this is the true humility. Kapag ganito tayo mag-isip gaya ni Apostol Pablo, na binigyan ka ng pagkakataon ng Diyos, binigyan ka ng buhay ng Diyos, gamitin mo para sa Diyos. Binigyan ka ng bibig ng Panginoon, gamitin mo para sa kabutihan, hindi para sa chismis. Binigyan ka ng dila ng Panginoon, you must build each other. Encourage one another. Share the gospel. Preach the good news rather than talking back about your leader. Talking back about your mother. Talking back about your friends. Tinichismis ang kapitbahay. Which is good. Which is good. Preaching the gospel.
I'm asking. Di ko sinasabi na good yung chismis. No, wrong. So, sabi niya, there are benefits and blessings that is graciously given by God to His people when they are humble. Ano yun? God revives the humble. Do you want to be revived? Be humble. Another one, God gives grace to the humble. Mapagpakumbaba kayo, bibigyan kayo ng biyaya. Parang ayaw nyo. Bakit ko alam? James chapter 4 verse 6, ang sabi niya, God resists the proud, but gives grace to the humble. Gusto nyo ma-revive? Gusto nyo umayos buhay nyo? Gusto nyo na ng peace of mind? Mawala yung anxiety. Mawala ang depression. Malimutan ng problema. Be humble. No? In conclusion, it is very important na tayo pong lahat ay nagpapakumbaba sa Diyos at sa isa't isa. Walang mababa, walang mataas. Kahit sino ka pa, kahit ano pa ang na-achieve mo, kahit gaano ka pa kasikat o gaano ka kapera, God lifts up the humble. At yung mga mapapride, ano nangyayari? Pumabagsak. Now, before we stand up, I want to challenge you. Will you reflect sa mga oras na to? Ano yung mga bagay sa puso ninyo o sa buhay ninyo na nagiging mapagmataas kayo? Then ask God to help us na isurrender natin sa Kanya. Pagpakumbaba tayo at ibalik natin sa Kanya. Because at the end of the day, it's not what we can do. It is about how we position ourselves, believing, surrendering to God, na mahal tayo ng Diyos. Ang pagpapakumbaba natin ay papalitan ng